Hi Ito Nation! Welcome to this video. Ngayon pag-uusapan natin about dito sa Ride BNB. Tatalakayan natin dito kung itong Ride BNB ba na ito ay isang marangal na platform o isang ordinary na pyramid scheme. So ano nga ba yung Ride BNB 2.0 para sa mga wala pang idea about dito? So ang Ride BNB 2.0 ay isa pong upgraded version ng Ride BNB kung saan ito po ay isang community reward system na nakabase sa OPBNB chain ecosystem. No, ang layunin kasi ng OPBNB chain ecosystem ay naghahatid po ito ng mas mabilis, mas effective at decentralized solution para sa reward system dito sa loob ng Ride BNB. Ngayon, paano ka ba ikita dito sa Ride BNB 2.0? So dito sa Ride BNB, meron ditong mga packages. Pwede ka magsimula dito sa beginner na nagkakahalaga ng 0.0044 BNB, katumbas po yan ng 3.14 USDT o dollars sa palitan ngayon na ginawa ko tong video na to. So, meron din influencer, may achiever, at yung pinakamahal nila, so wala kasi dito, ay emperor po. Pero yung emperor po na pinakamahal ay nagkakahalaga po yun ng 6.26688 BNB. Nakatumbas po naman ng $4,474 sa palitan ngayon. Okay? Dahil ang Ride BNB ay isang 2x2 matrix system, kailangan po mag-invite dito ng 2 tao para kumita. Kung hindi ka mag-i-invite ng tao dito, nagagamit din ng Ride BNB, hindi ka po kikita ng pera dito. Wala pong paraan para kumita ng pera dito sa Ride BNB kundi mag-invite ng tao at bumuo ng sarili mong community. Ngayon, kung nag-invite ka ng tao, magkano naman yung kikitain mo, kapatid? Once na makapagpasali ka na bibili din ng starter package o nakapag-recruit ka ng tao na mag-i-invest din dito, kikita ka po dito ng 0.004 BNB sa direct referral mo. Katumbas po yan ng halos 100% na binayaran nila sa package. So kung nakapag-invite ka ng 2 tao, kikita ka po dito agad ng 0.008 BNB. Okay, so dito, sabihin natin nakapag-invite ka ng 6 na tao, kikita ka po dito ng 0.024 BNB. Katumbas po yan ng 17.14 USDT. O kung sa peso, ito po ay katumbas ng 990 pesos sa palitan po ngayon. So unlimited po yan magagawa, kapatid, basta makakapag-invite ka sa direct referral, okay, na mag-i-invest din dito sa starter package, ay kikita ka po ng pera dito na 0.004 BNB o katumbas po ng 2.86 USDT o kaya naman 165 pesos sa palitan ngayon. So pangalawang paraan kung paano kikita ng pera dito ay sa pamagitan ng level upgrading income. So dito sa level upgrading income, mayroon pong tinatawag na community tree. So dahil po 2x2 matrix ang kakailangan mo lang dito na invite o recruit ay 2 tao lang po sa level 1 mo. Nakapag-invite ka ng pangatlong tao ay mapupunta na po yan dito sa level 2 o sa second level mo. Ibig sabihin, itong level 2, pwedeng hindi mo na po direct referral. Kasi kung masipag yung direct referral mo, pwedeng maglagay sila ng tao dito o magkaroon po ng spillover. O sabihin natin na nagkaroon ka ng tao sa second level mo at nag-upgrade po sila ng influencer, dito kikita ka po ng commission. Okay? So magkano naman yung kikitain mo? Kikita ka po dito ng 0.006 BNB sa bawat tao na mag-upgrade. So kung 4 po yan, ang total na profit mo dito ay 0.024 BNB. Dito kasi sa Ride BNB, para kumita ka sa community tree o magpatuloy kang kumita ng pera, no, kakailangan mo talaga ditong mag-upgrade, no? Kasi kung hindi ka mag-upgrade, hindi ka na po kikita ng pera o doon natitigil yung pagkita mo ng pera dito sa loob ng Ride BNB. Kaya automatic mag-upgrade ka talaga at mag-upgrade din yung mga nasa ilalim mo. Okay, kasama ka po dito. So ito naman po yung chart kung saan ito yung profit na pwede mong makuha once na sila ay mag-upgrade sa bawat level, okay? Kapag nabuo po yung matrix na ito, lahat ng level, ito po ang total na pwede mong makuha, okay? So pangatlong paraan kung paano kikita dito ay sa pamamagitan ng royalty rank distribution.
Kung umabot ka sa rank ng icon, kikita ka ng 1% sa total activation fee kasama yung upgrading. Ganun din kapag nasa legend ka na, 1% din ang kikitain mo. So dito, sa royalty rank distribution, ang total profit na pwede mong makuha ay 3.5% kapag umabot ka sa mga rank na ito, kapatid. Kung may pumasok na pera sa Ride BNB na sabihin natin na 1 million dollars, kikita ka po dito ng $10,000 kung nasa icon ka o nasa legend, okay? Dahil ang kikitain mo dito ay 1%. Hindi lang yan, dahil pwede ka rin magkaroon ng mga reward sa pamagitan ng lifestyle reward. So dito naman kailangan mong ma-hit yung $3,000 at magagawa mo lang yan kapag mayroon kang 5 direct referral na nasa champion rank para makuha yung Prime Club, okay? Kapag na-hit mo naman yung $50,000 sa royalty, makakuha mo naman yung Royal Club, kung saan para makuha mo ito, kailangan meron kang 5 direct referral na nasa Conquer rank, okay? So ito po yung lahat ng lifestyle reward na pwede mong makuha dito sa loob ng Ride BNB, at ito po yung buong paraan kung paano kikita dito sa loob ng Ride BNB. Ngayon, pag-usapan natin, okay? Ano yung maganda at hindi magandang bagay na nakita ko dito sa platform na ito, okay? So unang nakita ko magandang bagay sa Ride BNB, ang Ride BNB po ay blockchain-based platform. So bakit isa ito sa mga pros? Dahil gumagamit sila ng OPBNB chain na may mas mababang transaction fee at mas mabilis na transaction. Ang gandahan pa dito, lahat ng reward at profit mo dito ay dediretso na sa wallet mo, which is good po yan kasi hindi mo na kailangan mag-request ng withdraw. Hindi katulad sa iba na meron lang date para ma-withdraw mo yung profit mo. Katulad, every Wednesday ka lang mag-withdraw at makakuha mo naman yung profit mo every Friday. So, meron mga ganon. Pero dito sa Ride BNB, no, diretso na sa wallet mo yung lahat ng profit na makukuha mo dito. Okay? Pangalawang magandang bagay dito, ang Ride BNB po ay mayroong mababang entry o very affordable ang entry fee. Dahil ang entry fee lang po dito ay nasa 0.0044 BNB o sa palitan ngayon ay nasa $3 lang o katumbas ng 180 pesos. So good po ito kung ang prefer mong pagkakitaan ay yung bumubuo ka ng network. Okay? Pang-apat na nagustuhan ko dito ay dahil sa multiple reward structure at passive income. Kung gusto mo ng isang pagkakitaan na kailangan mong bumuo ng isang network, maliban sa affordable, malaki rin po yung reward distribution nila at maraming paraan ng pagkakitaan katulad ng direct referral, level upgrading income at royalty income. So para sa akin, ito lang po yung nakita kong magandang bagay dito sa loob ng Ride BNB. Pag-usapan naman natin yung mga nakita kong hindi magandang bagay sa platform na ito. Una, nakadepende po ito sa recruitment dahil wala itong produkto o serbisyo na ino-offer. Ibig sabihin, walang ibang paraan kung paano kikita ng pera kundi sa pagre-recruit lang ng tao. Sa madaling salita, kung hindi ka mag-recruit ng tao o yung mga tao nasa sa taas mo ay hindi rin magre-recruit ng tao dahil lahat sila ay naghihintay ng spillover, hindi ka po kikita ng pera dito. Okay? Uulitin ko, walang paraan kung paano kikita ng pera dito maliban sa pagre-recruit ng tao. So kung hindi ka magaling mag-recruit ng tao, ito po ay hindi para sa iyo. Pangalawang na nakita kong hindi magandang bagay sa platform nito, ang ganitong klase po ng pagkakitaan ay hindi po sustainable. Bakit? Unang red flag, ang sistema ng Ride BNB ay isa pong Ponzi pyramid scheme. Bakit ko nasabing Ponzi pyramid scheme? Dahil nakafocus lang po ang platform nito sa recruitment at ang perang makukuha ng bawat isa ay galing lang sa mga bagong papasok o mag-i-invest sa platform nito. Ang ganitong klase ng sistema kasi dahil walang ino-offer na produkto o serbisyo, sa bandang huli magkukulaps po ang sistema na ito. Walang ibang pupuntahan ang ganitong klase ng sistema o ng ganitong klase ng earning opportunity kundi sa pagkulaps. Dahil ang perang pinangbabayad lang naman dito ay galing lang din sa mga bagong pasok. Meaning kung walang bagong pasok o walang bagong recruit na maglalagay ng pera dito sa loob ng platform, walang ipang babayad sa mga naunang pumasok na nasa taas ng matrix. Ang kita kasi dito o yung kabuuang kita ng platform ay nakasalalay po sa performance ng buong network na nasa loob ng platform at hindi sa sarili mong skills. Ibig sabihin, possible na mawala po ang ganitong klaseng platform. Okay, pangalawang red flag, base sa kanilang website, dahil nasa Web3, ang platform nito ay walang admin na kailangan. Okay? So makikita mo dito sa website, no admin. Yan po ay isang malaking kasinungalingan. Bakit ko nasabi?
pag-usapan natin yung smart contract ng Ride BNB. Base dito sa smart contract ng Ride BNB, ang pinaka-function po ng smart contract na ito ay i-automate ang buong reward system. Okay, like for example, ang reward system sa direct referral o level upgrading bonus o yung royalty income, kaya nagmumukhang walang admin o sinasabi nilang walang admin, hindi kasi katulad ng ibang platform na mayroon lang araw o oras kung kailan pwede mag-withdraw at makuha yung perang winidraw nila. Pero dito sa smart contract ng Ride BNB, okay, ay mayroon pong maituturing na owner kung saan mayroon pong control ang owner sa critical aspect ng platform. Ibig sabihin, pinapakita lang po nito o pinapatunayan lang po ng smart contract na ito na kung may control ang owner ay hindi maituturing na decentralized, kundi nagpapatunay lang po ito na centralized ang platform. Mayroong control ang owner at bukong tanging siya lang po yung may desisyon sa pinakamahalagang function sa bahagi ng sistema at walang sign po dito sa smart contract na masasabi o masasabing decentralized yung mechanism. Bakit red flag ito? Una, dahil nagsisinungaling na po sila doon sa sinasabi na walang admin, doon sa sinasabi na decentralized, kasi centralized po itong nag-work ang Ride BNB. Ibig sabihin, may control sa loob ng smart contract. Ngayon, kung hindi mo pa rin naiintindihan, wala pong proteksyon ang member ng Ride BNB sa project na ito dahil ito ay centralized na kinokontrol ng iisang tao. Okay, kapag nawala ang owner o gumawa ng mali ang owner, malaki po ang posibilidad na bumagsak ang buong sistema na ito. So wag po kayong maniniwala sa sinasabi na safe ang Ride BNB dahil wala po itong admin. Yan po ay isang malaking kasinungalingan. Okay? Pangatlong red flag, base sa kanilang smart contract, wala pong nabanggit na third party audit o audit report. Bakit mahalaga ang third party audit o yung audit report? Once na mayroong third party audit o audit report, makakasigurado ka na ang smart contract ay safe para sa mga black doors at mga malicious functionality. Ibig sabihin, kung walang audit ang smart contract ng Ride BNB, ay hindi sigurado na ito po ay safe at transparent. Sabi ko nga, may exclusive access ang owner na possible na gumawa ng mali na makakasira sa buong sistema ng Ride BNB at sa mga user nito. So isa po ito sa mga red flag. Now, kahit na verified ang code ng smart contract ng Ride BNB sa OPBNB Explorer, hindi pa rin masasabi na ang smart contract ng Ride BNB ay safe para sa mga maling functionality. At panghuling red flag na nakita ko dito ay dahil sa hype projections. Anong ibig sabihin nito? Ang lifestyle reward na makakuha mo dito at projection ng presyo ng BNB ay possible na gamitin nilang marketing gimmicks, okay, para makahikayat sila ng mga tao na mag-i-invest dito sa platform nito na wala pong kahit anong batayan. Base nga sa marketing presentation nila, sinasabi nila na ang presyo ng BNB ay tataas ng ilang percentage. Yung iba nagbibigay ng price katulad ng magiging $10,000 daw yung mararating na presyo sa 2030 na walang kahit anong analysis at totoong batayan. So ginagawa lang nila ito para makapag-recruit dahil ang bukod tanging paraan para kumita mga nasa taas na mga member ay galing lang po sa mga papasok na pera sa mga bagong member. So ito po yung nakita kong hindi magandang bagay sa platform nito, kapatid. So ang review natin dito sa Ride BNB, ang Ride BNB po ay isang Ponzi pyramid scheme na ang focus lang ay mag-recruit ng mga tao at lahat ng perang kinikita ng bawat member dito ay galing lang po sa mga pinapasok na pera ng mga bagong member at pinapasok na pera galing sa upgrade ng mga lumang member. So para sa akin, ang Ride BNB ay kailangan pong iwasan. Bakit? Dahil ang Ride BNB ay hindi secured at hindi sustainable na pagkakakitaan. Mataas ang posibilidad na hindi kumita ng pera dito at gamitin ka lang para kumita ang mga taong nasa taas ng matrix. Ang Ride BNB ay walang audit at nagsisinungaling pagdating sa centralization ng kanilang platform, kaya masasabi ko na hindi ito dapat pagkatiwalaan, kapatid. Ngayon, ikaw naman yung tatanungin ko, base sa pinag-usapan natin dito, ano yung masasabi mo sa platform nito? Masasabi mo ba na safe ang pera mong nasa loob ng crypto wallet mo? Kumita ka na ba ng pera dito? At magkano naman yung kinita mo na dito sa loob ng Ride BNB? O ikaw ang isa sa mga naniniwala na ito ay isang malaking scam, hindi safe na platform at possible na pwedeng makuha ang pera mo sa loob ng crypto wallet?
anytime na gustuhin nila. So comment po sa haba ng video na to kung ano yung sagot mo sa tanong ko para malaman na bang makakapanood ng video na to kung ano yung opinion mo basta sa experience mo sa platform nito para makatulong ka rin sa mga makakapanood ng video na to sa pagdedesisyon nila kung iiwasan ba nila ang platform nito o papasok sila dito sa Ride BNB. So dito nagtatapos ang topic natin ngayon. Hanggang sa muli, I'm Neil Llanto. Bye-bye!